Tristan POV. At Tristan may ipis, napalingon ako sa kusina kung nasaan si Maya, nagluluto kasi siya. Agad-agad akong napatayo at iniwan ang mga puppy list na binabasa ko, tinungo siya, natawa pa ako nang makita siya, nakapatong siya sa bar ng kitchen at hawak ang tsinelas niya. Hey baby, what are you doing there? Ako na natatawa. Tris, may ipis dyan. Nakita ko kanina gumapang pa sa legs ko, sumbong niya. Sinilip ko yung ilalim ng bar pati yung table. Wala naman. Halika na nga dito, malaglag ka pa dyan, sabi ko. Dini pa naman niya ang mga braso niya sakin, agad ko siyang binuhat at pinaupo ng maayos sa bar. Meron talaga dun, Tris. Nakakadiri kanina. Siya kasi ginapangan niya ako, sabi niya sabay pout niya, nag-smack ako sa lips niya habang yakap siya. Langyang ipis na yun. Ako lang ang may karapatang gapangin ka, sabi ko na ikinahampos niya sa dibdib ko. Tris naman hanapin mo yun, nagluluto ako sabi niya, inalalayan ko naman siyang bumaba ng bar. Bumalik siya sa pagluluto niya. Kalahating taon na kaming kasal at nagsasama, dahil sa pagsasamang iyon mas lalo kong minahal ang asawa ko. She's my life, kaya aalagaan ko siya at lalong-lalo hindi ko siya sasaktan. Kahit busy-busy kaming sa kanya-kanyang ginagawa, may time pa din kami sa isa't isa. Baby, paabot ng salt, sabi niya habang naghahalo ng niluluto niyang sinigang. Agad ko naman kinuha yung asin at inabot sa kanya. Anong oras tayo pupunta sa daddy mo? Tanong ko, niyakap ko siya mula sa likod. Pag natapos ito, kaya ikaw maligo ka na at magayos, sabay niya. Humalik siya sa pisngi ko. I kissed her cheeks too. Okay baby, liligpitin ko lang yung papers ko, sabi ko bago siya iwan sa kitchen. Niligpit ko yung papers ko bago umakyat. Nagtungo agad ako sa kwarto, kumuha ng pwedeng suotin, kumuha na din ako ng towel at nagtungo sa banyo. May lunch date ang family nila, kaya doon kami magla-lunch ng baby ko. Matapos maligo nagbihis agad ako. Lumabas ako ng banyo. Nakita ko si Maya na nagpe-prepare ng susuotan niya. Lumapit ako sa kanya at yamakap mula sa likod, bago siya halikan sa pisngi. You don't need to wear a classy dress baby. Simple dress is enough, you always looks perfect, sabi ko. Humarap siya sakin at yamakap sa leeg ko. Bolero ka talaga, natatawang sabi niya. Ngumiti lang ako at humalik sa labi niya, agad siyang gumanti ng halik. I love kissing her. Naa-addict lalo ako sa asawa ko. Siya na ang bumitaw sakin. Maliligo lang ako, sabi niya, nag-smack ulit ako sa labi niya bago siya pakawalan. Nauna akong lumabas ng kwarto at hinintay siya sa sala. Pagdating namin sa bahay ng daddy niya, agad siyang sinalubong ng mga kuya niya, ako naman bumati kay daddy. Kamusta dad? Okay lang naman iho. Ito tumatanda na, natawa kami pareho, sabay napatingin kina Maya at Renz. Kamusta ang anak ko? Hindi ba pinapasakit ang ulo mo? Si dad, ngumiti ako sa kanya. Hindi naman po. Wala ba kayong balak na magkaanak na? Biglang tanong niya. Hindi pa po namin napag-uusapan. We're busy each other business, sagot ko. Daddy, I miss you, bati ni Maya sa daddy niya sabay yamakap. Hi princess, I miss you too. Hindi na po ba sumasakit ang tuhod niyo? Hindi na princess. Malakas na ulit yung tuhod ni daddy, sagot ni daddy. Napatango naman si Maya at tumingin sakin. Ano ngayon ngingiti-ngiti mo dyan? Nakabusangot niyang sabi. Minsan talaga napaka-moody nitong asawa ko. Nag-usap kasi kami ni dad, he's asking me kung kailan ang balak nating magka-baby, sabay kindat ko na ikinapula niya. Yang bunganga mo Tristan, saway niya sakin. Natawa kami ni daddy, dahil namumula talaga siya. Hi Princess Terena, at naghahanda na si Manang sa hapag, yaya ni daddy, sabay kaming pumunta ng dining, pero nang makita ni Maya yung maid nila dito sa bahay nila na si Mina, agad niyang hinhila ito. Uupo sana ako katabi niyang upuan nang itulak niya ako. Huwag ka dyan, si Mina ang uupo dyan, sabay pinaupo niya si Mina sa tabi niya. Baby naman ako dyan, enggoes ko. Miss Maya, doon na lang po ako sa kitchen, si Mina na nahihiyang sabi nito. Subukan mo Mina. Makakatikim ka talaga Tristan sakin. Dun ka sa tabi ni Kuya Renz, taboy niya sakin. Narinig ko namang nagtawanan ang mga kasama namin. Nakabusangot akong pumunta sa tabi ni Renz at naupo. May 10 yata ang asawa mo, bulong niya sakin.
Kanina ang sweet-sweet niya, ngayon, nako, sabi ko na lang. Mina, kumain ka na ha? Ang payat-payat muna, sabi niya. Nakatingin lang ako sa kanila, nakita kong napasulyap si Mina kay Renz pero agad ding umiwas. May naaamoy akong love sa dalawang kasi tang katabi ko pasulyap-sulyap din eh. Pero hindi ko pinansin yun, dahil sa asawa ko ako nakatingin. Kumakain na siya, si Dad naman natatawa dahil si Mina yung inaasikaso ni Maya at hindi ako. Mamaya na tayo magtutuos wife. Maya POV. Gabi na nang makauwi kami sa bahay namin ni Tristan, pero antok na talaga ako. Tris, mauna na ako sa taas palam ko nang makapasok na kami sa loob. Sige, check kulang yung mga lock ng bahay, sabi niya, tumango na lang ako at umakyat na, agad akong kumuha ng towel at pamalit pagkapasok ko. Pumasok na ako ng CR at nag-half bath lang, pagkatapos kong mag-half bath nagbihis agad ako. Lumabas ako ng CR at naabutan ko si Tris, na nakabihis na ng white sando at boxer shorts na stripe. Lumapit ako sa kanya at tumabi ng higa. Baby, antok na ako, malambing na sabi ko sabay yamakap sa kanya, inunan ko ang ulo ko sa dibdib niya. Siya naman yamakap sa bewang ko. It's too early baby, sabi niya sabay halik sa ulo ko. Wala naman tayong gagawin sabi ko. Nagulat ako nang bigla niya akong yakapin ng mahigpit. Oy Tristan, anong binabalak mo? Sito ko sa kanya na pangisi siya. Oh baby, alam mo bang may kasalanan ka sakin kanina? Bulong niya sabay halik sa pisngi ko, nakatitig siya sakin. Tristan naman pagod ako, reklamo ko. Pero baby, you have a punishment, nakangising sabi niya at humalik sa leeg ko. Napadaing ako pero agad naman siyang humarap sakin. Tris naman time out muna ako, pakiusap ko. Okay, pero pakis muna, sabi niya pero magsasalita pa sana ako, nang bigla niya na lang akong halikan sa labi. Alam kong hindi lang kiss ang hihilingin ng asawa ko, kundi higit pa sa halik. Gumanti na din ako ng halik at nangyari na ang nangyari. Tristan POV. Maaga akong gumising para ipaghanda ng breakfast ang asawa ko. Pinagod ko yata kagabi Matapos ko siyang ipagluto umakyat muna ako para tingnan siya. Tulog pa siya nang bumalik ako, kaya humalik na lang ako sa noo niya, bago kunin ang gamit ko. Bumaba ako at ginawan siya ng notes para magpaalam, hindi ko naman siya ginhising dahil mahimbing pa ang tulog niya. Nagtungo ako sa parking lot at sumakay sa kotse ko, at nag-drive paalis. Maaga ako ngayon dahil may meeting ako ngayon sa company with some investors. You early himala, salubong sakin ni Bricks, hindi ko alam kung bakit nandito ito sa opisina ko. May meeting ako, ano bang ginagawa mo dito? Tanong ko, ngumisi lang siya at may inabot saking card. It's my wife birthday, punta kayo ni Maya, sabi niya. I know hindi tatanggi si Maya, it's her best friend birthday by the way. Okay, we will come. Now you can go, pagpapalayas ko sa kanya. Ang hard mo pre, sabi niya sabay naglakad palabas ng opisina, agad kong inayos ang papers ko at pumunta sa conference room. Agad namang sumunod ang secretary ko. I want to finish this meeting, dahil gusto kong umuwi ng maaga matapos ang trabaho ko. Maya POV. Good morning baby. Hindi na kita ginhising dahil ang himbing ng tulog mo. I cooked breakfast for you. I hope you will like it. Mag-ingat sa pagdadrive papunta sa office mo I love you. See you later. Love, your Tris. Napangiti ako nang mabasa ko ang note ng asawa ko. Agad kong kinain ang hinanda niyang breakfast para sakin. Pagkatapos kong kumain nag-ayos na ako sa taas, para pumunta sa office ko. Good morning Mrs. Park, nakangiting bati sakin ni Manong Guard nang makarating ako. Nginitian ko lang siya at naglakad papunta sa office ko. Good morning ma'am. Good morning din Jane, balik na bati ko sa sekretarya ko. Ma'am, I like to inform you na okay na po yung designs ng gown at venue ni Miss Rivera at Mr. Shin, sabi niya. Napatango naman ako, at naupo sa desk ko. Very good Jane. Yung food testing nila okay na din ba? Opo ma'am. Honestly po okay na lahat, nakangiting sabi niya. Mabuti naman kung ganun. Sige Jane, you may go now. Okay ma'am, lumabas siya ng office ko, ako naman nag-umpisa ng magtrabaho, at gumawa ng sariling designs ko.
Napatigil ako nang tumunog ang cellphone ko. Agad kong kinuha sa shoulder bag ko, tinignan ko kung sino, napangiti ako nang makilala ko kung sino. "Hello Mr. Park," malambing na bati ko. "Hey baby, you already in your office?" Tanong niya. "Opo, kadarating ko lang. Don't work too much, okay?" Napangiti ako at tumango kahit hindi niya nakikita. "Okay po boss," natatawa kong sabi. "I'm serious baby. Don't work too much," sabi niya ulit. "Oo na po. Wait, may meeting ka diba?" "Yup, hindi pa naman nag-uumpisa at may hinihintay pa. I call you dahil gusto ko lang i-check kung nandyan ka na sa office mo." Ang sweet talaga ng mister ko. Sige na at may tatapusin pa ako. "See you later. I love you Mr. Park," paalam ko. "I love you too Mrs. Park. See you later," paalam nila din at pinatay ang tawag. Bumalik ako sa ginagawa ko, nang may pumasok sa office ko. "Hi love," agad akong napaangat ng tingin, nang makilala ko ang boses na yon. "Joaquin," agad akong tumayo at yumuko agad, nang lumapit ako sa kanya. "My God Joaquin, I'll miss you," bumitaw ako sa kanya. "I miss you too love. How are you?" Tanong niya, inalalayan niya akong maupo sa mahabang sofa at tumabi sakin. "I'm fine Joaquin. Wait, how's Kirch?" Tanong ko nang maalala yung aso na binigay niya sakin. "He's okay. Naka-hydrate pa din siya," sagot niya. "Wait, ipaghahanda lang kita ng maiinom mo," sabi ko. Tatayo na sana ako, nang bigla akong napahawak sa ulo ko dahil nakaramdam ako bigla ng hilo. "Hey love, are you okay?" Tanong niya. Tumango ako at ngumiti sa kanya. "Okay lang ako. Maupo ka muna dyan," sabi ko. Alinlangan naman niya akong binitawan. Nagtungo ako sa pantry ng office ko, para ipagtimpla ng coffee si Joaquin, pero bigla na naman akong nakaramdam ng hilo. Pero nilabanan ko muna yung hilo ko at bumalik kay Joaquin. "Are you sure you okay? You look pale love," nag-aalala nang sabi niya. "I'm okay. Hindi ko na talaga kaya yung hilo ko." "Love, you're not okay?" rinig kong sabi ni Joaquin, at naramdaman ko na lang na umangat ang pakiramdam ko, bago ako nawalan ng malay. "Joaquin POV. Langya," lagot ako ni Tristan nito. Maghe-hysterical na lang naman ang baliw na yun, pag nalaman niyang pinuntahan ko na naman ang asawa niya, pakialam niya ba eh. Namiss ko ang love ko. Pero nagulat ako nang mahimatay si Maya. "Love, you're not okay," sabi ko at agad siyang binuhat. At nagmadaling lumabas ng office niya, lagot ako nito ni Tristan. Nataranta ako kaya isinakay ko siya sa kotse ko, binilinan ko yung secret area niya na nakasunod. Natawagan si Tristan. Agad akong sumakay sa kotse, at nag-drive papunta sa malapit na hospital. Saglit kong nilingon si Maya ang putla niya. "Ano bang nangyayari sa'yo Maya? Mababaliw na naman ang asawa mo sa pag-aalala sa'yo." Dumating naman kami, agad binuhat ko siya papasok, agad kaming sinalubong ng mga nurse at kinuha sakin si Maya, at pinahiga sa hospital bed at dinala sa ER. Ako naman naghintay lang sa labas ng ER. "Joaquin." Napatingin ako nang may tumawag sa pangalan ko. "Tina." Tawag ko din sa kanya, nakangiti siya nang lumapit sakin. "How are you Joaquin? Kamusta si Maya?" tanong niya, ngumiti ako sa kanya. "She's going fine. Long time ni si Tin, kamusta?" Tanong ko. "Okay lang naman, ito busy sa pagiging nurse," sagot niya. "Nurse? Di ba interior design ang kinukuha mo? Bakit naging nurse?" Tanong ko. "Nag-shift ako ng course noon." "Teka, ano palang ginagawa mo dito?" Tanong niya. "Dinala ko kasi dito si Maya. Nahimatay kasi sa office niya kanina, nakita ko namang nagulat siya." "Wait, nandito si Maya?" Tumango ako. "Oh my, anong nangyari sa kanya?" Magsasalita pa sana ako nang biglang. "What happened to my wife?" Ito na naman ang baliw na ta. "Tristan." Si Tina napapalit-palit ng tingin sa amin ni Tristan. "Tinatanong kitang abnoy ka, anong nangyari sa asawa ko?" Masama yung tingin niya sakin. "Wag mo akong maabnoy, na baliw ka ha. Wag kang ang owa, okay lang si Love, hinihintay pa yung doktor." Sagot ko. "Guys, excuse alis na ako," paalam ni Tina. Napasunod ako ng tingin sa kanya, at bumaling kay Tristan. "Wag na wag mong tatawaging Love ang asawa ko, nababanas ako sayong abnoy ka," sabi ko sa kanya. Natawa ako. Nahimatay si Maya sa opisina niya kanina.
Buti na lang pumunta ako doon, malamang may masamang nangyari sa asawa mo. Pumupunta ka na naman sa opisina ng asawa ko, ikaw talaga Joaquin, inuubos mo ang pasensya ko. Ako Tristan, nahahawa na sa kabaliwan mo, nginisihan ko siya. Husband of Mrs. Park, agad kaming napalingon nang marinig namin si Doc. I'm here Doc. Don't believe him. I'm her husband's house my wife Doc. Doc, ako yung asawa, kamusta siya? Shut up Delta, I warned you. Sinaman niya ako ng tingin, inirapan ko na lang siya at nanahimik. Hinarap niya ulit si Doc. She's okay Mr. Park. Nahilo daw siya katulad ng sabi nito Mr. Bumaling sakin si Doc. Delta, ni Mr. Delta nahilo at nahimite siya. It's normal, she is 3 weeks pregnant Mr. Park. Napalingon ako kay Tristan na nagulat sa sinabi ni Doc. Pregnant siya. Napatingin siya sakin at bumaling kay Doc. Is the baby is fine? How's my wife condition Doc? She's okay. She need a rest. I'll give you a vitamins for her to take every day. Come, yaya sa kanya ni Doc, binalingan niya ako. My wife is pregnant Delta, so back off. Nagsmirk ako. Buang talaga ta, anong iniisip niya, aagawin ko si Love sa kanya? May isang salita ako, kung saan masaya ang mahal ko hahayaan ko. Puntahan ko muna siya, palem ko. He glared at me, tinawanan ko lang siya, at pumasok sa kwarto kung saan dinala si Maya. Siya naman sumama muna kay Doc dahil may ibibilin pa sa kanya. Maya POV. Dahan-dahan akong nagising, at napahawak sa ulo ko ng kunting kumirat. Idinilat ko ang mga mata ko at napalingon sa paligid. Wait, bakit nasa kwarto na ako namin? Dahan-dahan akong bumangon at naupo, napatingin ako sa pinto ng bumukas, at nakita ko si Tristan na may dalang tray ng pagkain. Hey, baby, you awake, kumain ka na, sabi niya at naupo sa harap ko, maingat niyang nilagay sa harap ko yung tray. Paano ako nakauwi Tris? Tanong ko. Teka, si Joaquin, magkasama kami kanina, sumama yung timpla nang niyakap ko siya. Don't mention his name, okay? Nahimete ka kanina sa office at dinala ka niya sa hospital. Pagkatapos ng meeting ko pinuntahan kita agad, dahil tinawagan ako ng secretary mo. Kaya nang masiguradong okay ka na inuwi na kita dito, sabi niya. Nahimatay. Tumango siya, bigla na lang sumagi sa isip ko, at inalala ang nangyari kanina. Kaya napatingin ako sa kanya nang maalala ko. Tris, bakit daw ako nahimate? Tanong ko. Ngumiti siya at hinawakan ang kamay ko. Baby, don't worry, it's normal, sabi ng doktor. Normal lang daw sa'yo na mahilo, pero bawal ang may stress. What do you mean Tris? Nakatingin ako sa kanya na nagtataka. Baby, you're 3 weeks pregnant with our baby. Natigilan ako at kusang tumulo yung luha ko. Magkaka-baby na tayo. Ngumiti at tumungo siya, pinahid niya ang luha ko. Baby, don't cry. Bawal sa'yo ang ma-stress, sabi niya. I'm sorry, I'm just happy Tris. Magiging magulang na tayo, sabi ko. Niyakap niya ako at hinagod ang likod ko. Yup baby, magiging mabuting magulang tayo sa kanya soon. But now be careful and don't stress yourself, okay? Tumango ako at yamakap sa kanya. I always pray na magkakababy na kami ni Tristan, kaya ito na ibigay na yung hiling ko, kaya iingatan ko siya at hanggang sa maipanganak ko siya iingatan naman siya. Kumain ako ng hinanda ni Tristan, nagtaka nga ako kung bakit hindi ako naghahanap ng weird na pagkain, pero yung iba naghahanap ng kung ano-ano. Tristan POV. Matapos ko siyang pakainin, pinona ko na siyang patulugin, bumaba ako para hugasan ang pinagkainan niya, pagkatapos maghugas nilak ko ang mga pinto. Isasarado ko na sana yung front door, nang may mapansin akong isang note sa harap, yumuko ako para pulutin, binasa ko iyon at naiyukong ko ang mga kamay ko. Kamusta Tristan? Matagal tayo nawalan ng koneksyon. Siguro naman sapat na ang panahon na pinabayaan ko kayo ng mahal mo. Pwede bang akin na siya ngayon? I heard she's pregnant. Be close to her Tris. Be accused anytime I can get her. From, D. Kinakabahan at galit ang nararamdaman ko ngayon. I want to hire someone to look after her. Tatawagan ko bukas si Denrick, para sa safety ng asawa ko. I want to talk to Joaquin also. Itinapon ko ang note sa labas at senaryo na ang pinto, bago ko balikan sa taas ang asawa ko.
Pagkapasok ko agad akong lumapit at nahiga sa tabi niya. Niyakap ko siya at hinalikan sa ulo. No one can get you from me baby. You're mine always mine. I love you, bulong ko at niyakap siya ng mahigpit bago ipinikit ang mga mata ko. No one can get you from me. I'll protected you kung sino man ang may balak kumuha sa'yo sakin. Promise. Joaquin T.O.V. Nagmamadali akong lumabas ng buildings, kung saan ang unit ko patakbo akong nagtungo sakin parking lot, nang may bumunggo sakin. Aray, ding ng babae nakaupo siya at napahawak sa balakang niya. Miss are you okay? Tanong ko na payuko pa din siya. Mukha ba akong okay Joaquin? Gulat na nasabi niya nang tumangala siya sakin. Maski ako nagulat. Tina, agad ko siyang inalalayan. Sorry nagmamadali lang kasi ako. Okay lang saan ba ang punta mo? Tanong niya. Papunta ako sa bahay ni Maya, ikaw. Bakit ka nandito? Tanong ko. May pupuntahan sana ako, pero pwede pa favor. Ano yun? Pwedeng sumama sayo. Gusto kong makita si Maya, sabi niyang nakangiti, umuo naman ako agad. Sure, Tara sigurado akong magiging masaya si Maya, pag nakita ka, sabi ko, agad kong hinawakan ang kamay niya. It's normal wala namang mali siya sakin kung hawakan ko ang kamay niya. Salamat, rinig kong sabi niya, lumapit kami sa kotse ko at pinagbuksan siya. Nakita kong parang namumula siya. Wait are you okay? Tanong ko agad naman siyang yumuko. Ayos lang ako. Tara na namimiss ko talaga si Maya, sabi niya at naupo na, napailing na lang akong senara ang pinto ng kotse bago, sumakay at nag-drive paalis. Aray naman baby. Stop biting my ears. Rinig kong sigaw ni Tristan mula sa loob, na parang nasasaktan. Papasok kami sa loob at nakasunod lang sakin si Tina. Gusto ko ngang kumain ng fries, ayaw mo naman akong bilhan, si Maya. It's not healthy baby. Ask me something na healthy naman. Tristan. Ayaw ko gusto ko talaga ng fries, si Maya. Natawa ako nang dumaing ulit si Tristan. Okay. I'll call Denrick to buy you a fries, just please stop biting my ears. Nasa living room sila ngayon, nakasalampak si Maya sa likod ni Tristan, habang nakayakap sa leeg nito, si Tristan nakaupo lang. Ang cute nila, hindi ko aakalaing sila yung magkakatuluyan, biglang sabi ni Tina, habang nakatingin sa dalawa. Napasulyap ako ulit sa kanila. What if ako at si Maya ang ganyan, siguro sobrang saya ko hanggang ngayon. I still love her pero wala na ako ngayon karapatan, at ayaw ko nang mahimasok pero gusto ko pa ding bantayan si Maya. Oh my gosh Joaquin, napangiti ako nang makita ako ni Maya, at nagmadaling bumaba kay Tristan, at patakbong lumapit sakin. Maya don't run, don't you dare hug him, banta ni Tristan, pero binilatan lang siya ni Maya bago ako yakapin at pisilin ang pisngi ko. Oh, it hurts, daing ko. Ay sorry, you so cute kasi, sabi niya at bumitaw sakin, napabilang ang tingin niya sa katabi ko, at nanlalaki ang mga mata. Tina, tili niya napangiwi ako at nakita kong nagulat naman tong katabi ko, nang yakapin siya ni Maya. Long time no see Tina. Me too Maya, na-miss kita, yamakap naman si Tina sa kanya. I have more things to tell you. Tara sa kwarto tayo, hila niya kay Tina. Kumaway lang siya sakin at patakbong nagtungo sa hagdan. Baby don't run. Be careful. Suwi sa kanya ni Tristan, pero di lang nakinig si Maya, at napapailing na lang tong baliw na tanabamaling sakin. She's a hard-headed, sabi niya. Ano bang ginagawa mo dito? Nagsalubong naman ang kilay ko. Baliw ka na nga. Ulyanin ka pa, sabi ko akmang babatukan niya ako ng atres ako. You texted me last night na pumunta ako dito, dahil may sasabihin ka ano ba yon? Tanong ko. Sumunod ka sakin, sabi ko, naglakad siya papunta sa isang pinto, binuksan niya iyon at pumasok kami, naupo siya sa study table niya, ako naman sa upuan sa harap ng table niya. Ano ba yun Tris? It's about Maya Joaquin. Naalala mo yung nag-text sakin nun? Bumalik siya at may balak pang kunin si Maya, siya na may pag-aalala. Tris, kailan pa ta, na nagseryosong nakatingin sa kanya? Kagabi lang, may nakita akong note sa labas ng pinto namin, kaya nga tinext kita kagabi.
Alam na din ni na Bricks at Denrick, sila na ang baalang magbantay kay Maya pag wala ako. Kailangan mong ingatan ang asawa mo, Tris. May kutob akong hindi maganda, sabi ko. Naguguluhan ako kung sino ba ang gustong kumuha kay Maya. Pre, nandito na ang fries ng asawa mo, sabay kaming napalingon sa pinto nang pumasok si Denrick. Good. Just put in there. Mamaya na niya kakainin yan, sabi niya. Inilagay ni DJ yung dalang paper bag sa sofa, at lumapit sa amin. Anong pag-uusapan natin? Nag-usap ulit kami at hindi nagtagal umalis na din si DJ, dahil makikipagkita sa girlfriend niya. Ako naman hinintay na lang namin si Maya at Tina na bumaba. Wait, where's my wife? Tanong agad ni Tristan nang makita naming pababa ng hagdan. Nakatulog siya habang nagkwekwentuhan kami. Antuking buntis, natatawang sabi ni Tina sa amin. Ganon ba? Si Tristan na sumagot. Sige, mauna na kami Tris, paalam ko. Ihahatid ko pa si Tina, bamaling ako sa kanya, saan ka pala pupunta pagkatapos? Tanong ko kay Tina. Sa hospital duty ko kasi. Siya sige ihahatid na kita, sabi ko at nagpaalam na kami kay Tristan. At hinatid siya sa hospital kung saan siya nagdo-duty. Salamat sa paghatid, sabi niya. It's my pleasure, Tin. Sige mauna na ako. Sabi ko na lang at pumasok ulit sa kotse, at nag-drive paalis, napailing na lang ako nang maalala kung parang naiilang siya sakin. Is she likes me? Hindi ako manhid para hindi maramdaman yun. The way she look at me at yung pamumula niya. Wag naman sana. I still love Maya, ayaw kong may masaktan kung tama ang naiisip ko.